Apat na senador posibleng ituro ni Bunuan. Nako, eto na nga mga banateros, mga kabiyaya. Sino kaya mga senador ang ituturo ni Bunuan? Dahil alam naman na natin na ginawa nga siyang witness. At dahil sa pangyayari na yon na ginawa siyang witness, gagamitin siya laban sa mga senador na hindi kayang hawakan sa leeg ni Marcos Jr. So yung mga banateros, mga kabiyaya, manalalapit na nga itong ni Bunuan, no? Kasi magkakaroon daw ata ng hearing at dahil nga sa galit ni Ngagba dito sa apat na senador na to, bukod dito wala ho dito si Marcoleta dito sa apat na senador na to. Pero may natutunugan ako kung sino-sino. Maaaring sila Cayetano, magkapatid na Villar, at etong si Loren Legarda. Yan yung mga naiisip ko na maaaring ituro ni Bunuan. At alam naman din natin na gusto talaga nilang ubusin yung mga senador na hahadlang sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, di ba? So ganyan naman talaga na yung patutunguhan ito. Kaya nga ginawang witness yan eh. Walang pinagkaiba yan sa ginawa kay Alcantara at Hernandez. Ginawang witness tapos kung sino-sino pinagtuturo, 'di ba? So ngayon, etong si Bunuan malamang sa malamang ganyan yung magiging papel niyan. Ang tanong dito, bakit yung mga talagang hindi na natin kailangan itanong yan 'di ba? Hindi na natin kailangan itanong yun dahil obvious naman na talaga na etong mga galamay ni Marcos Jr. sa iba't ibang departamento ng gobyerno talagang kontrolado at talagang alam nyo na nakapokus lang sa mga hindi nila kaalyado. Kagaya na lang nitong mga senador, kagaya nila Robin Padilla, Marcoleta, dalawang magkapatid na Villar, at Senador Bongo, Bato, at sila Jinggoy syempre. At si Senator Jinggoy nga talagang kinakabiliban ng taong bayan ngayon dahil 'di ba? Talagang sinakripisyo niya yung sarili niya para lang dito sa katotohanan. Samantalang si Joel Villanueva naging Judas, no? Ang masakit lang dito, ang aga nila mabulok, no? Hindi, sa totoo lang, ang aga nila mabulok. Katulad na lang nitong Tulfo Brothers. Tulfo Brothers, ilang taon pa lang or masasabi nating ang bago pa lang sila mga naging politiko, pero ang aga nila mabulok. Hindi ko na lang alam kung talagang matutuluyan pa na or may extend pa yung mga panalo nitong mga magkapatid na Tulfo kung sakaling tumakbo pa ulit. Pero sa nangyayari ngayon, mukhang malabo dahil tingnan nyo, si Tulfo imbis na flood control lang pinag-uusapan, ang pinag-uusapan tungkol sa kalapate. Anong benefits ng bawat Pilipino dyan? English yun Anong mapapakinabangan ng bawat Pilipino doon sa sa ginagawa ni Rapi Tulfo na tutol siya doon sa yung racing, di ko alam kung anong pangalan yung tungkol doon sa kalapate. Diba? So ang daming mga senador na bulok na ngayon. Yan, ginusto niya yan binoto niya yan no? So ngayon, para mabawasan na ng gusto etong mga senador na tututol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gagawin nga nila, gagamitin nila si Bunuan laban dito sa mga senador na ito. Baka nga bukas ang makalawa, si Romualdez maging witness na rin, 'di ba? So inuunti-unti lang nila. Hanggang ngayon nga, 'di ba, dati magkakasabay yan, Joel Villanueva, Chis Escudero, Romualdez, Estrada, tsaka si Bunuan. Pero ang nakakulong si Estrada lang dahil hindi sumunod sa kagustuhan ni Marcos Jr. Samantalang yung apat na mga nabanggit ko ligtas na. 'Di ba? Ligtas na sila ni Jesus Remulla. Iba ito yung nila, ito yung tigasalba nila no? Talagang liwanag na ho ngayon na kung bakit nandyan si Remulla sa pagiging ombudsman is para salbahin niya etong mga politikong maaaring kumampi kay Marcos Jr. At doon naman sa mga politiko na hindi kakampi kay Marcos Jr.,
yayariin niya. Katagayan ng ginagawa niya ngayon, di ba? Obvious na obvious naman. So, sa tingin niyo mga banatero, sinong mga senador ang mga ituturo nito ni dating DPWH Manuel Bunuan? I-comment nyo lang niyo sa comment. Ito mga banateros, dahu. Sinong senador ang nagmamay-ari or kasosyo or paano ba yun? Business partner ng may-ari ng isang bahay aliwan? Sinong senador ito? Aba, ang malupit pa dito, yung business ng senador na ito ay ibinibintang sa ibang tao. Aba, ang lupit, no? Oo, tangina. Alam mo yung tipong, alam mo napapaisip talaga ako eh. Sobra akong nawiwirduhan. Etong senador na to, kilalang mayaman to. Kilalang mayaman, mapera. Nagtataka lang ako na bakit pinapasok pa nila yung mga ganitong negosyo na sobrang yaman naman na nila. Eh, may mga bali-balitang nakatanggap din to ng halos daang-daang milyon para lang, alam mo na, para lang hindi siya kumalas sa samahan, para hindi siya, tawag dito, hindi siya bumaliktad. Pero ang nakakagulat dito, parang siya pa yung siya pa yung promotor sa mga ganitong kalalaswang mga negosyo. Oo, etong bahay aliwan na to. No? Grabe ito. Alam mo, napapaisip ako na tayong mga ordinaryong Pilipino na nakukontento tayo na makakain tayo 3 beses isang araw, may konting negosyo, kahit pa paano napag-aaral natin yung mga anak natin sa eskwelahan, hindi man private, pero kahit pa paano napag-aaral natin, nabibigyan natin ng baon, mga pamilya natin, napapakain natin, na ibibigay natin yung pangangailangan na hindi naman sobra-sobra, sakto lang. Pero sila, nasa halos sobra-sobra na yung pera nila, gumagawa ba sila ng katarantaduhan para lang mas lalo silang yumaman? No, ang tindi, no? Hindi ko talaga magits na bakit kailangan sambahin ng pera. Sa totoo lang, sa tinagal-tagal ko ng nag-YouTube, nag-start ako to 2017 at ako ay naging charity vlogger, tapos naging showbiz reactor, naging TBJ defender, naging politics vlogger. Pero hanggang ngayon talagang never sumagi sa utak ko na gawin kong Diyos ang pera. Pero bakit itong mga politikong to ginagawa nilang Panginoon yung pera? No? Hindi ko talaga mapagtanto kasi kung yaman, mayaman siya. Kung pera, may pera siya. Kung trabaho, marami siyang trabaho. Isa pang pagiging senador niya. Pero bakit, no? Ewan ko ba? Kayo mga banatero, sa tingin nyo, sinong senador na nagmamay-ari ng isang bahay aliwan? Ay, napanood nyo na ba yung Napanood nyo na yung scandal ni Senator Ping Lacson? Diba? Napanood nyo na ba? Nalaman nyo na ba? Ngayon, ang liwanag na sa atin, no? Kaya naman pala, biglang nag-iba siya. Bigla siya naging kakampi ng mga mandarambong ng mga kawatan. So although dati pa lang naman talagang ako, hindi ko to binoto si Ping Lacson Si Soto, binoto ko yan, pero si Lacson hindi. At ngayon nagsisisi ako ba't ko binoto si Soto, di ba? Sa totoo maayos naman talaga si Soto kaso naging kupal lang netong huli. Ngayon, etong scandal ni Ping Lacson, napakaliwanag ho dito na kung bakit siya kumakampi at bakit isa siya sa mga tinatawag na hudas sa lipunan ngayon. Dahil nga dito sa isyong to, na ayaw niyang malungkat, ayaw niyang mabisto, ayaw niyang mapag-usapan. Pero dahil inilabas na rin naman yan, at hindi naman tayo ang naglabas niyan, pag-uusapan na rin natin. Pero tayo ay nagtatanong lang kasi may posibilidad na hindi ito totoo at may posibilidad din na totoo ito. Ang tanong, Senator Ping Lacson, totoo ba to? Itong about sa scandal mo na to?
Iisipin na ba namin na kaya ka ba naging tuta ni Marcos Jr. dahil natatakot ka na mahalungkat ito? O kaya bakit siguro eto yung dahilan mo bakit kumakalabang ka or nagiging kalabang ka ng bawat Pilipino? Alam mo yung pagkampi mo sa mga kawatan, ang kalaban mo niyan, hindi sarili mo at hindi rin kapwa mo politiko, kundi ang buong Pilipinas, buong mga Pilipino. Dahil pera nila yan Kahit yung sinasahod mo, pinapalamon mo sa pamilya mo, pera nila yan. Kung ano man yung nakukuha mong pera dahil sa pagiging senador mo, pera nila yan. Lahat yan. So may karapatan sila na magtanong at may karapatan silang questionin kung ano yung pinaggagawa mo. At kung nakakakita sila sa'yo ng pangit na ginagawa mo, karapatan nilang magsalita na yun. No, kaya yung mga politikong balat sibuyas dyan, pakyo kayo lahat. Pero ang tanong dito, hanggang kailan kaya maitatago ni Senator Ping Lacson, ni Senator Pampilo Lacson, yung skandal na ito? Hanggang kailan niya maitatago? So tutusin lang matagal na rin namin din itong alam. Kaso nga lang, syempre, para gumagamit din kami kahit papano na otak Nantay lang namin na may iba maglabas. Mahirap na isa tayong pulubing vlogger na ang tanging hanap buhay lamang ay hindi katulad ng hanap buhay ng iba. No, walang nagbabayad sa atin, walang nagpapasweldo, tanging YouTube, Facebook lang. Dito nga medyo wala pa nga So, iba pa yung trabaho pa namin. So, tayo may mga kanya-kanya tayong trabaho Ako, construction pa rin. Diba? So, okay lang yun. Walang problema doon. Ang problema dito, kaya naman pala na, kasi nung una, takang-taka tayo na, ba't naging ganito si Lacson? Diba? Ba't kaya naging ganito to? Simulat sa pulis, ito sa mga maaasahan kahit papano na tumutulig sa mga nakawan na nangyayari sa gobyerno. Palagi nga ito yung plataforma niya, di ba? Ito palagi yung sinisigaw niya, nakalaban siya ng korupsyon. So, lahat naman halos din ngayon, mapatulpo, lahat ng mga senador na kontrolado ni BBM, talagang may mga kanya-kanyang mga tinatago na sikreto at baho na ayaw nilang mabunyag kasi may posibilidad na yayariin talaga sila. Kagaya ng ginagawa nila kila Pastor Kibuloy, kila Senator Jingo Estrada, kila Senator Bato, kila Pangulong Duterte, BP Sara. So ganun. Kaya talagang iwas na iwas sila na kalabanin si Marcos kasi nga dahil sa mga ganitong sikretong tinatago nila. Ang tanong, totoo kaya to, Senator Ping Lacson? Ako ay nagmemensahe ng congratulation. Napakaganda nito at talagang congrats kay BBM dahil nabigyan ang Pilipinas ng 1 kung di ako nagkakamali nasa $1 million. Aba. Ito mga banateros, basahin natin US dollar 1.9 billion investment plano ng Osena Gold Corporation na maglaan ng 1.9 billion para sa palawigin ang operasyon ng DDPO Gold Copper Mine hanggang 2037. Ayon sa Malacanang, tinalakay ito ni President Bongbong Marcos at mga opisyal ng kumpanya sa kanilang pulong sa Vancouver, Canada. Inaasahang malilikha ito ng trabaho at suporta sa lokal na ekonomiya sa Nueva Ecija at Quirino. Ayan So tiba-tiba guys. 1.9 billion investment. Putang na, paldo na naman yung idol natin. Ang tanong, makikinabang ba talaga rito ang Pilipino? So tutusin nga, medyo nakakatakot to kasi ito ay mine, diba? Nagmamining. So ilang bundok ang mauubos, ilang puno at ilan na namang kabahayan ng masasalanta dahil sa mga pagkawala ng puno dito sa bansang Pilipinas. Ang masaklap pa nito, sinasabing maraming magkakatrabaho
maraming mabibiyayaan ng trabaho dyan sa mga lugar na yan. Maraming magkakatrabaho, sabihin na natin, sige, totoo yun. Pero malamang sa malamang, marami din mapupirwisyo dyan. Tsaka, bakit sa dinami-daming investor, bakit yan pa? 'Di ba? So, akala ko ba dinadagsa na tayo ng mga investor dito sa Pilipinas? Bakit yan pang alam mo naman na mas makakasira at makakapirwisyo sa iba pa nating mga kababayan? At ang malupit pa dito, mapupunta ba talaga sa mga kababayan natin yung pera na yan? Ha? Kaya naman pala, nagkakagulo sa Pilipinas nung nakaraan at sinisigaw ng Iglesia ni Cristo at iba pa nating mga kababayan na yung about sa korupsyon at kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, sila pa yung mga nakukulong at nakakasuhan. Kaya naman pala atat na atat si Marcos Jr. na pumunta ng Canada. Kasi paldo naman pala. Tangina, 1.9 billion. Tangina, sarap buhay. Dami na naman panghitit ni Idol Oo, marami na naman pang... Kaya mga banateros, makakatulong ba to sa bansa natin? Comment nyo dyan. Mga banateros, paki-send to kay kay Mr. Boying Remulla. Tsaka syempre kay Senator Erwin Tulfo. Kamusta na kaya to? Napanood ko lang siya kanina tapos naalala ko nga pala bakit kaya ito hindi iniimbestigahan ng ombudsman at hindi pinapansin ng Congress? Samantalang dihamak na malaking pera to Diba? Dihamak na mas malaking pera to na halos kapantayan lang ng ibinibintang kay BP Sara Duterte. So para maalala nyo mga banateros, eto po, panoorin natin yung video. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbat. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Ed Vic Yap. Kasama rin dyan ng ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsasiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura, na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation, 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong, habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Go Yap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Lindaso at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap, na asawa ni Congressman Eric, at si Margie Basco Yap, na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ng kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila, batay sa investigasyon ng AMLAC.
Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito, pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam o nagbibigay ng komento. Ngayon mga banateros, napakalinaw na ho sa atin kung bakit ayaw ni Erwin Tulfo na pag-usapan itong flood control. Sa kadahilanan, meron pala siyang natanggap na 120 million, di umano, sabi ng bilyonaryo, mula dyan sa mga taong involved din sa issue ng flood control scam. Aba, parang magkano ba yung binibintang kay BP Sara? Di ba 125 million confidential fund. Samantalang kay Tulfo, senador pa lang, 120 million. So 5 million lang yung lamang ni BP Sara. Kung gipitin si BP Sara, grabe. Samantalang si Tulfo, binibebe ni Baby M. Putang ina, lupit ha. Iba din ha. Grabe kayo na maliwanag ba sa sikat ng araw? Na talagang totoo nga yung sinasabi ng iba na halos lahat naman ng mga kandidato, ng mga politiko ay tumatanggap talaga ng campaign donation. At isa na nga dyan si Erwin Tulfo. Pero bakit, itong tanong, bakit hindi sinasampahan ng kaso ni Boying Remulla etong si Erwin Tulfo? Kami ay nagtatanong lang kasi mas nauna to at mas matagal na to. Wawa si Auntie Claire. Auntie Claire, dapat kasi yung ginawa mo nung habang sinasabihan kang pangit tsaka sinungaling, dapat sinabihan mo sila na ang mga Pilipino po ay mahal po ng ating Pangulo at hindi po sinungaling ang ating Pangulo. Puta na, ang hirap ng kalagayan mo, Auntie Claire, no? Biruin mo sa 2028, pag nawala na si Marcos Jr. sa kanyang posisyon, ang dami mong kakaharapin na kaso. Bukod pa doon, kahit anong gawin mong patawad or paghingi ng sorry or dahilan kung bakit mo ginagawang ka-fake newsan ngayon, hindi ka napapatawarin. Tingnan mo nga lang dyan muntik ka ng kuyugin kung hindi nga lang mga professional yung mga tao, mga Pilipino dyan, ng mga OFW sa Canada, baka nabugbog ka na. So, sa 2028, ang pinaka-excitement sa buhay mo, Auntie Claire, dahil haabangan ng buong Pilipinas na kung paano ka din humimas ng rehas. Alalahanin mo, may mga issue ka na tumanggap ka ng ganito, tumanggap ka ng ganyan, at may pondo kang ganyan, may pondo kang ganito. Di umano Ayun yung sabi nila. Pero hindi ko naman pinapaniwalaan yan kasi hindi naman nakikita sa pagkatao mo na isa ka ring kawatan, 'di ba? Isa ka ring bayaran. Hindi ko nakikita sa pagkatao mo 'yan Ngayon, Auntie Claire, anong feeling na ultimong sa ibang bansa kinakasuklaman ka? Sarap ba? Ayan pa. Sarap, no? Kulang pa yan. Sa totoo lang darating din yung araw na parang sasabihin mo sa sarili mo na ayaw mo na maging Pilipino at sinusumpa mong naging trabahador ka ni Marcos Jr. Lahat ng naging trabahador ni Marcos Jr. sisingilin yan ng taong bayan. At isa ka na dun, Auntie Claire. Kaya kung ako sa'yo, tapos ang dami, ito pa pala, Auntie Claire, bukod sa galit sa iyo ang taong bayan, maraming ang kakaharapin na kaso. Mas marami ka pang kakaharapin na kaso dahil hindi biro yung mga tinarantado mo. Kagaya nila Boy Pizarra, nila Libiste, at iba pa. So maraming talagang hahabol sa iyo. Hindi ko lang alam kung kayang punuan ng sinasahod mo diyan sa pagiging yusik mo yung lahat ng mga kaso na kakaharapin mo sa 2028. So ngayon happy ka at maangas ka pa ngayon. Lahat kayo mga matatapang pa kasi nga yung bossing nyo nakaupo pa dyan. Pero pag dumating yung araw na sisingilin na namin kayo, ewan ko na lang kung nandyan pa ba yung bossing nyo na nagtatanggol sa inyo. Good luck, Auntie Claire, ha? Kita-kits! At ang real danger lamang naman sa kanyang administrasyon ay kapag nagkaroon ng inquiry at investigation doon sa dalawang houses ng Congress dahil yun lang naman yung may authoritative na magsalita laban sa korupsyon.
Pero since napatahimik niya na yung opposition sa both houses, hindi na kailangan na patahimikin niya pa further si Marcoleta at ipakulong si Marcoleta. Ano ang purpose niya? Ang purpose niya ay para hindi makapag-cross-examine si Marcoleta sa impeachment ni VP Sara. Wow, BBM, I think that is ill-advised. Kami ng mensahe niyo tungkol po dito sa pagdalo niyo po, ano po yung pinaka-highlight sa message niyo po? Lalo po sa kasalukuyang Maraming salamat sa PDP Laban sa pag-imbita sa akin ngayon sa kanilang city meeting dito sa PDP Laban headquarters dito sa Muntinlupa. Ito si Attorney Harold Respicio. Magsasalita po ako bilang guest speaker at ako po ay magbibigay ng aking opinion tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Tama pa ba o mali na po ang nangyayari? Yun po ang tanong. Ngayong araw po na ito ay inanunsyo na ni Ombudsman na inelevate na nila sa Sandigan Bayan yung kanilang plunder case laban kay Senator Marcoleta, ang nangungunang oposisyon dito sa administrasyon ni BBM. Bigyan ko po kayo ng historical context. Noong 17th century, nung panahon ni King Charles I, ipinaaresto niya rin yung oposisyon doon sa parliament. Ano po ang nangyari sa England noon? Nagkaroon ng civil war at napugutan ng ulo si King Charles I. Hindi ko sinasabi na mapupugutan ng ulo ngayon si BBM. Oy, matibag, hindi yun kaso Pero, treading on dangerous grounds si BBM ng kanyang ginagawa. Dahil it is not necessary na ipaaresto niya si Senator Marcoleta. Bakit po hindi kinakailangan? Ang tanging interest lamang ni BBM ngayon ay hindi magpatuloy yung inquiry laban sa flood control scandal. Yun lamang ang interest niya. Hindi naman niya interest na i-undermine yung candidacy ni VP Sara sa 2028. Siya na rin ang nagsabi noong unang panahon na ayaw niya na magpatuloy yung impeachment ni VP Sara. Pero bakit niya pa rin ipinagpapatuloy yung kanyang pang-iipit at pagpapatahimik sa oposisyon? Kasi po, as far as silencing the opposition is concerned, nasolve niya na po yun. Bakit po? Dahil po, yung majority ng Senate, ang power ng Senate, ay wala na po sa side ni Marcoleta. Kampi niya na po yung Senate at kampi niya na po ang House. At ang real danger lamang naman sa kanyang administrasyon ay kapag nagkaroon ng inquiry at investigation doon sa dalawang houses ng Congress dahil yun lang naman yung may authoritative na magsalita laban sa korupsyon. Pero since napatahimik niya na yung opposition sa both houses, hindi na kailangan na patahimikin niya pa further si Marcoleta at ipakulong si Marcoleta. Ano ang purpose niya? Ang purpose niya ay para hindi makapag-cross-examine si Marcoleta sa impeachment ni VP Sara. Wow, BBM, I think that is ill-advised. That is ill-advised. Bakit? Wala kang personal interest dun Naiintindihan ko na meron ka pang personal interest doon sa pagpapatahimik ng investigasyon laban sa flood control kasi involved ka, di ba? Kasi sa lahat ng investigasyon natin, ang lumabas, ikaw ang mastermind. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico, ikaw ang tinuturo ni Romualdez, at yung sinasabi nating mga bodyguard ni Zaldico, ikaw ang tinuturo. Kaya naiintindihan ko kung patatahimikin mo yung investigasyon laban sa flood control. Pero para suportahan pa yung impeachment ni VP Sara Duterte, hindi ko maintindihan bakit patuloy mo pa rin iniipit yung mga sumusuporta kay VP Sara Duterte because it is against your interest. Bakit po? Number one, hindi ka tatakbo sa 2028. Pangalawa po, ano ang makukuha mong benefit niyan lalo na't alam mong nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Paano po masasabi na nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Pangatlong attempt nyo na po ito na i-undermine yung image ni VP Sara at pamilya Duterte. Ang una po, yung unang investigasyon pa noon, nung bago mag-eleksyon ng 2025, tinira nyo si VP Sara. Pangalawa ay yung recent House Committee hearing, Committee on Justice, at pangatlo itong impeachment trial. Hindi nyo ba napapansin na at every moment ay nawawala ang suporta ng taong bayan sa inyo? Inaamin ko po, nung unang pagkakataon before the 2025 elections, yung sentimiento ko nga, personally, ay wala naman akong kinakampihan sa national level. Pero nakita ko po yung totoong metal ni VP Sara Duterte dahil binigyan niyo siya ng napakarabing laban na patunayan ng tuloy ng taong bayan ang kalidad ng kanyang karakter. Kaya po ang lumabas ay kampi siya ng taong bayan. Tapos ang lumabas sa naratibo ng administrasyon ni BBM ay puro korupsyon. Doon po sa Committee on Justice, ginawa niyo ulit yung pag-undermine ng kanyang image. Kumampi ba sa inyo ang taong bayan? Hindi po. Napansin niyo po yan noong lumipat nga yung majority ng Senado papunta sa side ni VP Sara. Dahil marami sa kanila ang magre-re-eleksyon. At alam nila na ang susunod na power ay si VP Sara. At kapag hindi nila i-align ng mabuti ang kanilang interes, sila ang mapro-prosecute sa susunod.
Yun po ang nangyari. Ngayon po, uulitin yun ulit. Yung pagsira ng kanyang imahe. Sa pangatlong pagkakataon, sa tingin nyo po ba magiging epektibo pa rin? Hindi na po magiging epektibo. Bakit po? Kasi i-recycle nyo lang naman yung original ninyo. Anong nakikita nyo magiging malaking epekto kung nagtagumpay po yung administrasyon na ipakulong si Senator Marcoleta po? Ay, hindi ko po alam dahil hindi po ako manghuhula. Pero ang alam ko po ngayon, ang taong bayan po ay galit na galit. Hindi po sila satisfied sa performance ng administrasyong ito. Ang trabaho po ng executive ay paunlarin ang bawat Pilipino. Bigyan sila ng yaman at maginhawang buhay. Ano po ang inatupag ni BBM simula nung siya ay nakaupo? Ano po ang kanyang pangako noon? Babawiin niya ang pangalan ng kanyang pamilya. Dahil akala ng taong bayan, yung tatay mo noon siguro magaling sa pagpapatakbo ng ekonomiya, kaso nga lang nagnakaw, ito na yung chance mo. Since alam mo na you were advised fairly kung ano ang mali niyang ginawa, siguro hindi mo na uulitin. Pero inulit pa rin po ang pagnanakaw, and bagkus atupagin, yung ating ekonomiya, ang inaatupag ay kinakasuhan at pinapakulong ang kanyang mga kalaban. At kung sino-sinong kinakampihan, wala naman siyang interes. Buti sana kung maganda yung kanyang taya. Kinakampihan niya yung mga sinasabing so-called progressives. Meron ba silang champion? Kung titingnan niyo po ang history sa bawat laban, kailangan mo ng champion. Ang mentality ng taong bayan at psyche ng mga Pilipino, kailangan natin mag-side sa isang malakas na karakter at personalidad na mamuno sa atin. Pero sino po ang pinapresenta nilang champion? Hindi naman po kilala. So ang tanging ginagawa nyo lamang ay ina-undermine ninyo yung confidence ng mga Pilipino at mas lalo ninyong pinapalaki ang galit nila laban sa inyo. Tahin nyo na lang po at panawagan sa ating mga kababayan na nanonood sa inyo ngayon. Mga kababayan, well, bantayan natin ang susunod na mangyayari dito sa ating bansa. Ang nakalinya po ay yung impeachment na magsisimula na sa Monday. So far, inaamin ko po, talunan talaga tayo. Bakit po talo? Kasi nasa kanila yung kapangyarihan. Talo tayo sa Senate. Gusto nating ilabas ang katotohanan. Mapanagot ang lahat ng nagkasala. Ilabas ang lahat ng impormasyon about sa flood control scandal. Napatahimik po nila, hindi po ba? Hindi na po tutuloy. So, talo po tayo doon. Kami na nagsasalita lamang na kumokontra laban sa korupsyon, kinakasuhan at pinapatahimik. Talo ako in that respect. Pero kay VP Sara, papayag ba tayo na matalo? Dito sa laban ni VP Sara sa impeachment? Kasi kapag natalo po si VP Sara dito, may impeach siya. At perpetual disqualification, hindi na siya makakatakbo sa 2028 na undermine na ang ating demokrasya. Buti sana kung maayos yung pagkakagamit nila ng impeachment mechanism sa ating konstitusyon para kahit paano i-regulate nila yung ating demokrasya. Pero hindi naman po tama ang kanilang pagkakagamit. Peke ang mga witness, hindi maganda ang pagkakakuha ng mga ebidensya, at sino yung mga alternative na gusto nilang ipresenta para mamuno ng bansang Pilipinas? Sila rin po ay nakatanggap ng mga maleta. So yan po ba ang paraan para ma-appease ninyo ang taong bayan? Hindi po.